Coach Tim Cone, sinisi ang sarili kung bakit hindi niya masyado ginagamit si Ralph Koo. At Justin Brownlee, excited na makaharap si Bol Bol. Yan ang pag-uusapan natin yan mga paps, pero bago ang lahat, please like the video and subscribe na rin kayo for more PBA updates. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Mukhang may na-unlock na player na naman ang Barangay Ginebra. Sa gitna ng pressure para makasiguro sa twice to beat advantage, isang hindi inaasahang pangalan ang biglang sumabog sa rain or shine, at ito ay si Ralph Koo. Matapos halos hindi maramdaman sa nakaraang tambak na laro kontra Meralco, binigyan siya ni Coach Tim Cone ng pagkakataon at hindi niya ito sinayang. Sa second quarter pa lang, nag-init na agad si Ralph Koo matapos mapasok ang tatlong sunod-sunod na tres at magbigay ng mahalagang assist na naging susi sa momentum ng Ginebra. Dahil dito ay tuluyang dinaig ng Gene Kings ang rain or shine sa score na 114-90. Tinapos ni Ralph Koo ang laban na may 15 points, 5 rebounds at 3 assists. Isang performance na talagang nagpahanga kay Coach Tim Cone. At ayon mismo sa kanya, pinagsisihan niya kung bakit hindi niya masyado pinaglalaro si Koo noon. Dahil sa pinakita nitong laro, sinabi pa ng veteranong coach na kailangan na niyang matuto na mas pagkatiwalaan si Ralph Koo sa mga mas marami pang minuto. Pinuri din ni Justin Brownlee si Ralph Koo. Ayon sa kanya, hindi na bago ang kanyang pinakitang laro dahil araw-araw daw nila itong nakikita sa practice. Dagdag pa niya, isa raw si Ralph Koo sa pinaka-high IQ players na nakalaro niya. Dagdag pa niya, si Koo raw yung tipong player na laging nasa tamang pwesto, marunong gumawa ng tamang pasa, tamang cut, at tamang desisyon sa loob ng court. At kahit daw limitado ang playing time niya, ay nananatiling handa ito. At kung mapapansin nyo nga mga paps, palaging third quarter pinapasok itong si Ralph Koo. Titira ng isang tres and then tapos na yung trabaho niya. Pero dahil sa magandang laro na pinakita ni Ralph Koo versus rain or shine, ay mukhang nakuha na niya ang respeto ni Coach Tim Cone. Samantala, handa na at excited si Justin Brownlee na makaharap ang 7'3 footer na import ng TNT na si Bol Bol. At ayon mismo kay Brownlee, aminadong hindi magiging madali ang pagdepensa sa dating NBA player. Dagdag pa niya ay mahirap bantayan si Bol Bol dahil bukod sa sobrang tangkad nito ay kaya pa nitong tumira sa labas. Pero gaya ng inaasahan sa isang veteranong leader, hindi natakot si Brownlee sa challenge. Sa halip, sinabi pa niya na team effort ang kailangan para mapigilan si Bol Bol. Hindi raw sapat na isang tao lang ang magbabantay dito. At totoo naman, dahil kung wala pa sa 100% condition si Japet Aguilar, ay malaki ang responsibilidad ang mapupunta kina Brownlee, Thompson at iba pang Ginebra defenders para malimitahan ang epekto ni Bol Bol sa loob. Pero kahit puno ng respeto si Brownlee sa TNT import, naniniwala si Coach Tim Cone na tabla pa rin ang laban dahil meron silang Justin Brownlee. Para kay Coach Tim, habang iniisip ng Ginebra kung paano pipigilan si Bol Bol, kailangan ding isipin ng TNT kung paano nila pipigilan si Brownlee. Posible rin maging susi sa laban na to ang depensa ng Ginebra. Kapag napabagal nila si Bol Bol at napuwersa itong magkaroon ng off night, malaki ang chance na makuha nila ang panalo. Pero kung mag-init si Bol Bol na maaga, siguradong mahihirapan ng Gene Kings lalo na sa paint area. Isa pang dapat bantayan dito ay ang suporta ng local players. Kailangan muli mag-step up ni Scottie Thompson, Stephen Holt at RJ Abarientos para mabawasan ng pressure kay Brownlee. Sa huli, hindi lang ito laban ng dalawang import. Isa itong bakbakan ng dalawang powerhouse teams na parehong naghahabol ng mahalagang posisyon bago matapos ang elimination round. Kayo mga paps, ano sa palagay nyo? Kakayanin bang pigilan ng Ginebra si Bol Bol? O kaya bang pigilan ng TNT si Justin Brownlee? Comment down below at babasahin natin yan. This is Gel Pops TV. See you again para sa ating next video. God bless!